Nagsimula ang movie na ito, sa isang real estate agent na nakilala si Dracula. Siya ay si Robert Renfield. Isang araw pumunta siya sa bahay ni Dracula. Para maging isang assistant, nag-travel sila sa malalayong lugar, at pinakilala siya ni Dracula sa High Council. Doon nagsimulang maging assistant ni Dracula si Renfield. Isang gabi, may nakalaban si Dracula na mga hunters at isang pari. Isang hunter ang nagcast ng protection circle, isang uri ng spell para hindi makagalaw si Dracula. Tinatawag ni Dracula si Renfield upang siya ay tulungan, kaya dali-dali naman itong tumugon, at tumakbo papunta sa kanya. Nakita ni Renfield si Dracula na nakalutang na, at hindi makagalaw dahil sa protection spell. Sinabi ng pari kay Dracula, na oras nang matapos ang kasamaan niya sa mundo. Naalala ni Renfield na si Dracula lamang, ang maaaring makakapagligtas sa kanya. Kaya ginamit ni Renfield ang kanyang tsinelas, para mawala ang bisa ng protection spell, at para makagalaw na si Dracula. Nagalit ang pari kay Renfield, sinisisi siya nito, dahil maghahari na ang kasamaan ni Dracula sa mundo. Nang makagalaw na si Dracula, naging usok itong lumipad at pumasok sa bunganga ng pari, dahilan upang sumabog at magkapira-piraso ang katawan nito. Nabaril ng isang hunter si Dracula, at binuksan nito ang isang parte ng kurtina, na siyang ikinasunog nito. Habang si Dracula ay nagliliyab sa apoy, inatake niya ang hunter at pinatay ito. Dali-daling kumuha si Renfield ng isang kumot, para takpan si Dracula. Mula noon naging trabaho na ni Renfield, na linisin ang mga kalat na nagawa ni Dracula. Pagkalipas ng 70 taon sa isang lugar sa New Orleans, nakaupo si Renfield sa isang bar, humingi siya ng tubig sa waiter, nag-iisip siya kung saan sila tutuloy ni Dracula. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nagtipon-tipon sa isang gusali, may nakita ang isang lookout nila nito, sinabi na may tao sa labas ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga kasamahan. Nang biglang namatay ang ilaw, isang lalaki ang nagngangalang Mitch, siya ang leader ng grupo. Nagulat na lang ito dahil biglang sumulpot si Renfield sa likod niya, takot na takot ito kay Renfield, binugbog siya nito ni Renfield hanggang sa mawalan ng malay. Bago siya tapusin ni Renfield, tinanong siya muna nito, kung sinong hitman ang gustong pumatay sa kanya. Nang biglang may lumipad na kutsilyo, at tumama ito sa ulo ni Mitch. Nakita ni Renfield ang isang matabang lalaki na nakamask, at madaming patalim. Sinuntok ni Renfield ito kaya napalipad ito sa malayo, binuhat ito ni Renfield para itapon ulit, ngunit sinaksak siya nito sa tiyan. Dinaganan ng hitman si Renfield, at tatanggalan na sana ng dila si Renfield, ngunit sinaksak ni Renfield ito sa leeg. Kumain si Renfield ng insekto, dahilan upang bumalik ang kanyang lakas. Sinuntok niya ang hitman sa ulo, na kung saan tumalsik ang ulo nito sa bintana ng kotse. Nakita ng lalaki sa kotse si Renfield, kaya nagmamadali itong umalis. Yun pala ay si Teddy Lobo na isang drug lord. Pumunta siya sa isang crime scene para kunin ang atensyon ng mga pulis, binusinahan niya ito ng malakas. Isang police officer ang lumapit sa kanya, ito ay si Police Officer Rebecca. Habang papalapit si Rebecca, nang makita ni Teddy ang mga cocaine sa kanyang kotse, naisipan niyang tumakas na lang, dahilan upang barilin ito ni Rebecca at nataman nito ang gulong, kaya ito ay napahinto. Kinuha ni Teddy ang mga cocaine at tumakbo, pinaghahadges niya ito kay Rebecca, subalit hinabol siya nito, at binunot ni Rebecca ang kanyang batuta, at ibinato niya kay Teddy, dahilan upang matamaan ito sa ulo at bumagsak. Kaya ito ay naaresto. Sa kulungan ay ini-interrogate siya ng mga pulis. Inamin niya ang lahat ng kanyang nagawa, pati na din ang droga na dala niya. Gayunpaman, hindi nakulong si Teddy, dahil sinabi ng kanyang lawyer na ito ay na-traumatized sa pangyayari. Napahiya si Officer Rebecca, sa sobrang galit nito nag-walkout siya, at sinipa ang isang upuan. Isang officer ang lumapit at nag-grant sa kanya na tutulungan siya nito, at ito ay si Officer Kate ang kanyang kapatid. Pumunta si Teddy sa bahay ng kanyang ina, na kung saan ay may nagaganap na party doon. Sinabi ng bantay na gustong makita si Teddy ng kanyang ina, kaya pinuntahan niya ito at kinausap siya. Hindi pa rin tumitigil si Officer Rebecca, sa paghahanap ng ebidensya para makulong si Teddy. Nakita niya ang isang pen, na nag-lead sa kanya sa bar na kung saan ay naroroon si Renfield. Nakita ni Renfield ang mga officer kaya natarante siya nito. Palabas na sana siya, ngunit nakita niya ang mga armadong kasamahan ni Teddy. Pinasok nila ang bar, at pinadapa ang mga tao. Babarilan na sana niya si Officer Rebecca, pero iniligtas siya ni Renfield.
Binugbog nila at pinatay ang mga tauhan ni Teddy. Nagpakilala si Rebecca kay Renfield, nagpasalamat siya dito dahil sinagip ni Renfield ang buhay niya. Pinatayo nila ang mga tao sa bar, para gawing witness sa pangyayari. Bumalik si Renfield kay Dracula at doon ay nagkausap sila. Dahil sa sobrang stress niya kay Dracula, kaya naisipan niyang sumali sa isang counseling forum, sinabi niya na kailangan niya ng tulong at advice. Sa pag-uusap nila, nakahanap si Renfield ng paraan, para hindi ma-regain ang kapangyarihan ni Dracula. Nagsimulang magbagong buhay si Renfield, bumili siya ng sariling apartment, at pinunturahan niya ito. Nag-grocery siya at bumili ng bagong damit. Sinunod niya ang payo ng bawat miyembro sa forum. Pumunta si Renfield sa station ng pulis, para ibigay ang kanyang statement kay Rebecca. May dala-dala siyang bulaklak para sa kanya, pagkatapos ibigay ni Renfield ang statement niya ay umuwi na siya. Binigay ni Officer Rebecca ang mga ebidensya sa kanyang kapatid na si Kate na isang agent ng FBI, at sinabi niyang ito ang magpapakulong kay Teddy. Kaya itinago naman ito ni Officer Kate para ma-inspection. Pinasok nila Teddy, at ang kanyang tauhan ang isang abandonadong gusali, kung saan naroroon si Dracula. Hinahanap nila doon si Renfield. Ngunit napatay ni Dracula ang mga kasamahan ni Teddy, dahil nag-trespassing ito sa bahay niya. Papatayin na sana si Teddy ni Dracula, ngunit nakalusot ito dahil sinabi niya na gumagawa siya ng mga kasamaan. Dahil nailan din niya nito kaya sila nagpunta sa lugar niya, dahil kay Renfield. Gusto nila itong patayin upang makapaghiganti kay Renfield. Sinabi ni Teddy kay Dracula, na pinoprotektahan ni Renfield ang mga inosenteng tao sa isang bar. Nagalit si Dracula sa ginawa ni Renfield kaya pinuntahan niya ito. Aalis na sana si Renfield, upang makikipagkita kay Officer Rebecca, ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Dracula na nakaupo na, at kinausap siya nito. Nalaman ni Dracula, na gusto ng magbagong buhay ni Renfield. Kaya sinabi ni Dracula na papatayin niya ang lahat ng mga kaibigan nito. Pati na ang kasamahan niya sa forum, natakot si Renfield sa kung anong pwedeng gawin ni Dracula. At biglang nawala si Dracula, pinuntahan agad ni Renfield, ang mga kasamahan niya sa forum. Pinapaalis niya ang mga ito, dahil lahat sila ay papatayin ni Dracula, ngunit huli na ang lahat, dumating na si Dracula. Bumukas ang pintuan, at pumasok si Dracula. Winilcome naman ito ng mga tao sa forum, dahil akala nila na mabait itong tao. Nalaman nila na si Dracula pala ang boss ni Renfield. Dahil sa pagkakainsulto ni Dracula, isa-isa niyang pinatay ang mga miyembro ng forum. Nagdalamhati si Renfield sa pangyayari, kaya iniwan siya nito ni Dracula, nang biglang dumating si Officer Rebecca na may mga kasama. Nakita niya si Renfield na nakaupo sa sahig na umiyak, at duguan. Pinapataas ni Rebecca ang kanyang mga kamay nito. Tumawag ng backup ang kasamahan ni Rebecca. Ngayon ay nakaposas na si Renfield, nang dumating ang backup nila, nagulat si Rebecca dahil may mga sasakyan din na nagsipagdatingan, at pinalibutan sila. Bumaba sa kotse ang nanay ni Teddy. Yun pala ay isang frame-up para kay Officer Rebecca. Binaril ni Officer Rebecca ang poste ng ilaw, dahilan upang ito ay sumiklab at sumabog. Dali-dali silang pumasok sa sasakyan at mabilis na umarangkada paalis sa lugar, ngunit pinagbabaril sila nito ng mga pulis. Natamaan si Officer Rebecca ng bala sa balikat, kaya dinala ni Renfield si Rebecca sa kanyang tinitirhan. Pinahiga niya ito sa couch, at nang magising na ito, kinuha nito ang kanyang baril at tinutok kay Renfield. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Renfield ngayon, dahil sa nangyari doon sa forum. Dahil sa pagpapaliwanag ni Renfield ay medyo naniniwala na siya dito. Tumawag ang kasamahan ni Officer Rebecca, magkikita sana sila nito kasama si Renfield. Ngunit habang papaalis na sila ng apartment, nakita nila ang mga kotse ng pulis sa labas, kaya tumakbo sila. Naghahanap ngayon si Renfield ng mga insekto. Habang papaakyat na ang mga pulis, nakita ni Renfield na hawak ng isang bata, ang isang insekto kaya sinira niya ang pintuan, at kinuha ang mga insekto, at kinain ito upang magkaroon siya ng kakaibang lakas. Nang makita niya ang kalaban sa bintana, nilabanan niya ito. Pinagbabaril naman ni Rebecca ang mga kasamahan nito, at may isang pulis na binugbog ni Renfield. Inubos nila at pinataob ang mga humahabol sa kanila. Sa kabilang dako naman, ay nagkampihan na sina Dracula, at Teddy Lobo. Pumunta si Dracula sa bahay nila, at nakilala niya ang nanay ni Teddy. Tinawagan ng nanay ni Teddy si Rebecca, at sinabing hawak nila ang buhay ng kanyang kapatid.
Kaya nagmamadali silang pinuntahan ang lugar ni Teddy, bumungad sa kanila ang mga tauhan nito. Bigla sila nitong inatake, kaya pinagbabaril ito ni Officer Rebecca. Sinuntok at sinipa naman ni Renfield, ang ibang kasamahan ni Teddy. Lumabas si Teddy na may dalang dalawang baril, at pinaputukan si Officer Rebecca. Naubusan na ng bala si Rebecca kaya, to the rescue si Renfield, para makipagbakbakan kay Teddy, sana all. Pinauna na ni Renfield si Rebecca upang hanapin ang kapatid niya. Nagsuntukan sila Renfield at Teddy, ngayon si Teddy ay may kakaibang lakas na rin, sinuntok niya si Renfield, kaya tumalsik ito, at bumawi naman si Renfield sinipa niya ito. Nang mauubusan na ng lakas si Renfield, naging dahilan ito upang mabogbog siya ni Teddy. Nang maalala ni Renfield, na may natitira pa siyang insekto sa kanyang bulsa, kinuha niya ito at kinain, biglang bumalik ang kanyang lakas. Aatakihin na sana siya ni Teddy, pero nasipa niya ito sa tiyan, na siyang dahilan upang magkabali-bali, ang mga buto nito. Sa lakas ng impact ng sipa ni Renfield, naging dahilan ito ng kanyang kamatayan. Pumasok si Rebecca sa isang pintuan, sinalubong siya ng nanay ni Teddy, at isinara niya ang lahat ng mga bintana, na madadaan ng sinag ng araw. Doon biglang lumabas si Dracula. Tinanong ni Rebecca ito kung nasaan ang kapatid niya. Ipinakita naman ito ni Dracula, na nakahiga at walang malay. Sinabi ni Dracula kay Rebecca, kaya niyang pagalingin ang kanyang kapatid, sa isang kondisyong sasama, at kakampi siya sa kanya nito. Mabuti na lang ay dumating si Renfield, at pinigilan niya si Rebecca sa offer ni Dracula. Nagkaroon ng pagkakataon si Rebecca, upang mapindot ang switch, at mabuksan ang mga harang sa bintana. Nasunog si Dracula nito, dahil doon ay bigla siya naging isang paniki. Hinanap ni Dracula ang lugar na madilim, hanggang sa mapunta sila sa basement, na kung saan walang masyadong ilaw. Habang nawalan ng malay si Renfield, biglang nagpakita si Dracula, at inangat niya si Officer Rebecca sa ere, at sinabi niyang, 3 bilyon ikaw lang ang aking gusto, pasensya na at di ako para sayo, charot. Ngunit nabaril ito ni Rebecca sa paa, tumolo ang dugo nito, at pumatak sa bibig ni Renfield, nainom ito ni Renfield, at bumalik ang lakas niya. Kakagete na sana si Rebecca ni Dracula pero napigilan ito ni Renfield. Tinakpan niya ang bibig nito gamit ang kanyang dalawang kamay, sa sobrang lakas ng pagtakip ni Renfield, naputol ang dalawang matutulis na ngipin ni Dracula. Naglalaban ngayon si Renfield at Dracula. Nakita naman ni Rebecca ang mga cocaine, ginamit niya ito para gumawa ng protection circle, na kung saan na-trap nila si Dracula, at hindi na makagalaw. Nakita ni Renfield at Officer Rebecca, ang mga gamit pang torture. Kaya tinorture nila si Dracula, hanggang sa mamatay ito. Sa bandang huli, naaresto ang nanay ni Teddy, pinosasan ito ni Officer Rebecca, at sinakay sa police car. Pinainom ni Renfield ng dugo ni Dracula, ang kapatid ni Rebecca, pati yung mga miyembro sa forum, dahilan upang mabuhay silang muli. Dito na nagtatapos ang ating movie synopsis. Sana ay nagustuhan niyo po, at paki-likes, share, and subscribe. Maraming salamat!